Yun, so kumuha na ako ng sarili kong Motorstar Easy Ride Legend 125 Fi. Halika, ikutan muna natin to and then explain ko sa inyo kung ano yung na-discover ko so far dito sa unit na to. Itong hose, brake hose ba to? Ayan. Tila sumasayad sa rim. Pero hindi, okay naman. Pero papabawasan ko to. Madali lang yan. Ayan, check nyo yung sa inyo. Tila tumatama sa rim eh. So, gumagas. Nagra-rub sa rim. Baka panging problema later on. So, siguro bawas sa haba ng hose. Ngayon na may sarili na akong unit, nakikita ko na yung mga posibleng issues. Hindi naman big deal, madali lang gawin. Okay, tapos ito pa, pag umupo ka, ayan rinig nyo. Yung fender niya, yung fenders niya, di ba plastic nga siya, di ba? Hard plastic. Pero ang tawag dito, yung maano ba? Matunog. Parang they rub. Ayun. Pero dito, pag umupo ka, ako kasi mabigat ako eh. Nasa 91 kilos ako eh. Ang total weight capacity nito is 150 kilos. Nasa 91 ako. Mabigat akong tao. 5'10 and a half ako. Almost 5'11. At yun na nga. Kumbaga, parang pag umupo ka, yung nagtutunugan yung mga plastic sa isa't isa. Ulitin natin. Tingnan natin. Yan. Ito. Ayun o. Normal yun sa mga retro scooter baka, pero yung sa Honda Click namin noon hindi naman masyadong ganyan ang tunog, pero okay lang, hindi naman sobrang big deal. May isa ring owner na nagreklamo na itong wire na to sumasayad sa gulong. Sa akin naman hindi naman, pero nakita ko yung video, pwedeng sumasayad pero mukhang ngat-ngat ang daga. Pero check nyo rin, opinion ko lang yun, baka sumayad naman talaga. Pero sa akin, wala naman problema. Hindi siya mukhang sasayad sa gulong. Malayo talaga. Check nyo rin. So, ibig sabihin, if kat-kat ng daga yun, posibleng, yan yung mga hindi naman kasalanan ng motors, ng design yan. Kumbaga, yung surrounding areas na. Pero check nyo rin, baka naman sa inyo, mali rin yung pagkakabit, tumama sa sumayad sa gulong. For the USB naman, trinay ko i-plug yung pareho, gumagana naman. Pero hindi kasing yung isang phone ko kasi may problema sa bagay, may problema yung battery ko, yung Android ko. Sinubukan ko i-charge dito sa USB-C kasi iPhone ang gamit ko. Yung cable ko USB-C to USB-C. Sinubukan ko to. Dun sa Android hindi gumana. I mean, hindi compatible. Tapos ginamit ko to, yung lumang USB, gumana naman. So, check your units kasi kung USB-C to USB-C, iPhone to. iPhone, ito Android. And siguro GoPro nyo or other devices. So, check nyo rin. Yun ang na-discover ko. For fuel consumption naman, dun sa FB groups ng Motorstar Legend, may ka-owner tayo doon. May ka-group tayo doon. Nasubukan niya mag 100 kilometers. Anyway, to sum it up, nakakuha siya ng 42 to 43 kilometers per liter. Ano yun? Hindi siya walwal yun sa pagpiga ng throttle. Tapos full weight capacity siya, 150
kilograms ang weight nila. May OBR siya pa, tapos may top box pa yata siyang dala. So yung 42 kilometers na yon with full capacity, maganda yon. Kung isipin mo kung solo ride ka, tapos hindi masyadong mabigat ang dala mo, baka umabot yung 45, baka umabot ka pa ng 50. Tapos depende rin sa riding style mo, habits mo, kung medyo ano ka, pigil ka, di ba? So pwedeng umabot ng 50, baka ha. Pero to be safe, mga 45 kilometers per liter based sa owners. Yung tires nito, marami ng videos about this YouTube na yung specs. Pero ito, tubeless siya. Okay, tubeless na pareho. Ayan. Ang gamit niya is Yuang Sing. Pero tubeless na yan. Ayan. So, disc brake sa harap. Single caliper siya, no? Wala siyang ABS, hindi siya naka-ABS. Tapos sa likod, drum brake, usual drum brake. Tapos makikita yung engine niya ay yung dito, iGet. Ibig sabihin pala ng iGet is intelligent green experience technology. Ay, hindi intelligent, Italian green experience technology. So, pareho sila ng Vespa. Yan. Tapos ito yung tambuch niya. Medyo maalikabok pa. Ay, galing sa bodega. Pero, yeah. Heat shield to protect your foot or legs. Tapos, air-cooled siya. Yan. Air-cooled. Rear lights naman, LED lahat ito. Walang problema. Tapos meron rin siyang reflectors dito sa gilid, ilalim. Tapos may lights rin, yung plate light nandito. Sa harap, full LED na rin. Mayroon siyang daytime running light. Kasama to. Itong maganda dito rin. May parang fog light siya. Pero daytime running light rin siya. LED projector siya. So yung bunga nung ano niya, nung headlights is pakalat siya. Tapos parang may linya. Yung linyang pa lang yun, naka-design para pag may nakasalubong ka, yung linyang yun, yung ilaw, hindi tatama sa mata ng makakasalubong mong kotse or other riders. Kaya may linya yun. Kaya projector siya. Yun ang purpose pala nun. So nakaupo ko ngayon, 5'10 and a half ako, almost 5'11. Walang problema. Hindi ako tingkayad. Sobrang komportable sa akin. Tapos, napansin ko lang itong side mirror, parang medyo malapit. Malapit yung, although malayo yung likod, yung totong distance niya sa'yo, pero tingin mo dito medyo malapit. Yun lang naman. So, medyo sanayan yan. For the decals naman, ito, sticker lang to, natatanggal mo yan. Marami ng owners tinanggal na to. Pati yung emblem nila, nakadikit lang to, pwedeng tanggalin. Ako, wala naman akong balak tanggalin yan for now. Maybe later on ito, palitan ko ng sarili kong unique identifying decals para malaman kung akin yung motor na to, di ba? Tapos ito, sticker rin, silver, black, red. Dito naman, sticker rin siya. Ito, although may protected film pa siya, hindi pa tinatanggal. Pero sticker rin lang to natatanggal pati ito. Ito ang maganda yung emblem niya. Talagang nakadikit rin pero hindi siya sticker. Emblem talaga siya. Okay. Tayo dito, sabitan, okay lang. Yung design niya unique. Pero I wish siya yung parang sa mga ibang Honda or Yamaha na hook type na natitiklop. Pero okay lang. Okay rin lang. So, 2 pockets, kasha, isang bottled water. Cellphone, iPhone 15 kasha. Hindi siya mahuhulog, hindi siya lalabas. Malalim siya. Okay siya. For the keys naman, ito, itatabi mo yung i-turn left mo, tapos ilalak mo. Push and then lock. Left, maglalak yung For the compartment naman, yung U-box naman under seat. Normal lang. Pasok, tapos kaliwa. Ayan, bubukas na to. Tayo sa seats.
ito naman, kita nyo, meron akong camera bag na Logic case na pang DSLR. Ito, kasyang-kasya mga dalawang ganito pag nakaganyan. Okay, dalawa. Hindi kasya ang full face helmet, sorry. Hindi rin kasya ang half face, baka. Depende sa size. Pero duda ako. Ito lang siya. Ayan. Isang dangkal. Wala pang isang dangkal ko. Although malaki kamay ko. Pero isang dangkal yan. Lagpas pa yung thumb ko. So, helmet. Sorry to say, hindi kasya talaga. Okay. Tapos, ito yung plastic na kasama niya. Mga papeles nandito. At yan, may leather na kasama habang brand new. Tapos may kasama siyang tools, basic tools na for ano. Pero napansin ko yung kasamang wrench, hindi kayang tanggalin to, yung side mirror. So nagdala akong sarili kong wrench. Ayan, so paperwork, logic box, logic bag, kasya dalawa nito. Okay, yan siya. So ito, tank pala nito. Ang dami nagsasabi 8 liters. Actually, baka kaya nga 8 liters. Pero officially sa manual, 7.2 liters ang kasya sa fuel capacity. Okay. Yung pinaka-tinatanong lahat, yung bracket. Built-in kasama na. So, top box na lang bibilin mo. Hindi ka na magpapa-customize. Although, madali lang yata siyang palitan kung gusto yung walang bracket, walang top box. Ito lang siya sa dito. The usual, the standard. Okay, madali lang palitan. Pero tatanggalin mo muna itong mga to. Ito muna. Pero madali rin daw palitan to. Isa, dalawa, tapos may dalawa pa dito. Tatlo, apat. Ito natanggal ko na to kanina. Sinilip ko lang yung engine niya. Tsaka na yun sa ibang video na. Okay, for the center stand naman, magaan yung motor, so ang dali niyang i-center stand. Okay. Yung kickstand natin, side stand, wala siyang kill switch. Okay, so ingatan. Dahil pag sanay ka sa Honda Click o sa mga ibang mga brands, may kill switch siya. Make sure na aware ka. Walang kill switch to. Tandaan niyo yan. Okay, so that's about it. About my new Motorstar Easy Ride Legend 125 Fi. For paperwork naman, sabi sa akin less than 1 month kaya. Depende sa dealer nyo. Magaling yung dealer ko, so I think sa akin it's less than 3 weeks yata makukuha ko na. So anyway, ask your dealer muna kung gaano katagal. Pero so far okay na okay. If tinatanong nyo kung saan yung dealer ko nito, nasa Pasig, yung Motorstar Pasig, search nyo. Okay. Okay, ito naman for your reference, I'm 5'10 and a half, I weigh 91 to 95 kilos. Hindi, 91 to 93 kilos, depende sa oras ng araw. Dahil kung kakakain ko lang ng marami at uminom ako maraming tubig, ayan. Pero ang weight ko is 91 kilos, 5'10 and a half. Sabi mo 5'11, ayan, yan ang itsura pag umupo ako. Okay, talagang shoot na shoot. Siguro kaya to na mga 5'7". Pag 5'5 ka, okay pa rin. Kaya pa siguro. 5'5", titingkayan ka ng konti. Kasi malapad yung upuan. So, yan ang itsura ko pagka nakaupo. Yan. So, yan muna ang update ko for now. Hintayin ko munang ma-release yung aking ORCR, and then tsaka natin yung testing sa labas. So may mga dyan gustong ipa-test ride sa labas. As of now, sorry, hindi talaga pa pwede. Mga law-abiding citizens na tayo ngayon, kahit na gusto ko nang ilabas hindi pa pwede. Tapos na yung ilang araw na grace period. So for now, huwag tayong kamote. Huwag nating i-risk kasi 12,000 pesos yan pag na-impound. Ayan, so hintayin na lang natin yung lumabas yung plaque at ORCR, and then
Ayan, tsaka natin matesting. So, ayan. Thank you. Ingat kayo. Ride safe lagi. And sa sobrang gusto ko, yung forma ng motor nung tinest ride ko na sa tropa ko, ginaya ko talaga. Pareho kami. The only difference lang is yung sa top box is nilagyan ko ng Autobot na decal. Makikita nyo dyan sa video. Para ma-distinguish na akin to. So ako, okay ako dito dahil sa so far, yung budget friendly na motor na to ay sulit. Everything that I need, yung features niya, competitive na. Hindi na ako naghanap ng latest and greatest. Okay na ako dito. Sa edad kong to, okay na to. So, aalagaan ko lang to na mabuti. Ayan, thank you for watching. So, abangan ng susunod na kabanata.